Ang nakaraan. Napagdesisyonan nga ni Jungwon na tumalon sa ibaba ng bangin, dahil ang pagkakataon na ito ay paminsan lang, ngunit hinihintay din naman siya ng mga ligaw na kaluluwa dito, na nagdahilan sa pagkainis ni Jungwon, kaya't gumawa siya ng barrier para itaboy ang mga ito, at sa sobrang laki ng kanyang ginawang ito ay kumpiyansa siyang maaabsorb niya ang lahat ng dark energy sa lugar na ito. At sa ngayon ay napagdesisyonan nga ng ating bida, na pumunta pa sa mas malalim na parte ng lugar na ito. At patuloy pa din ang paghabol ng mga espiritu sa kanya, kahit na mayroong nakapalibot na barrier sa kanyang katawan. At makikita na ngang siya ay tumalon sa tubig, na kung saan nandito ang mas marami pang mga dark energy. At habang si Jungwon ay unti-unting pumapailalim, ay nagmamasid message siya kung saan ang eksaktong lugar nito. Kaya't mas binilisan niyang pumunta sa kailaliman ng tubig, at itinataas pa din niya ang kanyang barrier, dahil alam nitong mas marami pa ang naghihintay sa kanya na gustong sumanib, at hindi nga nagkamali ang kanyang hinuha dahil lumabas din naman kaagad ang mas pinalakas na mga masasamang espiritu, at sila ay nag-aagawan sa katawan ni Jungwon. At sa ngayon napapaisip ang ating bida, at tinawag niyang mga multo ang sasalubong sa kanya ngayon. Mas pinaigting pa niya ang kanyang barrier, at natutunaw din naman ang mga masasamang espiritu na lumalapit dito, kaya't mas ipinagpatuloy pa ni Jungwon ang pag-activate nito. Ngunit ang mas nangingibabaw sa kanya, ay ang patuloy na paglapit ng mga espiritong ito kahit na mayroon pa siyang barrier, at silang lahat ay determinado para siya ay lunurin, ngunit ganun din naman ang ating bida, hindi siya magpapatalo sa mga mabababang espiritong ito. At sa ngayon mas naalala pa niya ang original na aklat ng Yin Yang School, at napapaloob dito na ang mga espiritu na nasa tubig ay mas delikado pa at mas determinado kaysa sa mga normal na multo, kaya't sa ngayon ay nararamdaman na ito ni Jungwon. Kaya't wala na siyang magagawa, kundi ang gamitin ang kanyang bagong natutunan na teknik at sinimulan na din niya itong paganahin. Ang teknik na ito ay tinatawag niyang Vajra Finger, na kayang lipulin ang mga masasamang espiritu na nasa kanyang paligid sa isang iglap lang, at ito ay sa pamamagitan ng liwanag na lumalabas sa kanyang katawan. At habang matindi ang kanilang labanan sa ilalim ng tubig, nararamdaman din naman ito sa taas na kung saan makikita ang napakaraming mga bangkay ng mga tao, at sa likuran nito ay para bang may mas malakas pang nilalang na naglalagi. At sa di kalaunan ay bigla din namang bumulwak ang napakaraming tubig na para bang may lumabas dito. At ito nga ang ating bida, at isa lang ang ibig sabihin nito, na natalo niya ang lahat ng mga espiritu sa ilalim ng tubig gamit ang kanyang barrier. At nagpasalamat din naman siya, dahil malapit na siyang matalo ng mga iyon, at muntikan na din siyang mapaligiran ng mga ito, at mabuti na lang ay nakaligtas siya. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ay mayroong humila sa kanyang kanang paa, kaya't siya ay napatumba dahil sa lakas ng pagkakahugot ng mga espiritong ito. At pinagsisisipa ni Jungwon ang mga kamay na ito, ngunit nahihirapan din naman siyang makawala, at siya ay nagpupumiglas na lamang. Ngunit makikita naman ang kamay ng Blue Spirit, at ito ay nagalit sa mga espiritu sa ginagawa nila kay Jungwon. Kaya't napagdesisyonan niyang atakihin ang mga humihila dito, at nabigla din naman ang ating bida sa pagsunod ng Blue Spirit sa kanya. At naitaboy na nga nito ang mga espiritu sa tubig, at dagdag pang sinabi ng Blue Spirit na huwag nilang pakikialaman si Jungwon dahil siya na ang nagmamay-ari dito. Ngunit nagalit lang ang mga masasamang espiritu, at sila ay mas lalong nagkumpulan para lumakas ang kanilang atake, habang ang mga ito naman ay nagpapalabas ng kakaibang matinis na tunog. Ngunit hinarap naman sila ng Blue Spirit, at patuloy pa din niyang sinasabi na huwag nilang papakialaman si Jungwon. At sa pangalawang pag-atake nito, ay medyo napalakas naman ang kanyang pagtira ng dugo, na nagdahilan ng napakabilis na paghihiwalay ng mga espiritu. At habang tinitignan ng Blue Spirit ang nangyari sa kanyang pag-atake, ay sinasabi niya na ito ang napapala ng mga mahihina kapag umaatake lang sila ng pabigla-bigla. At bigla din namang sinabi ni Jungwon, na tamang-tama lang ang pagdating ng Blue Spirit at muntikan na siyang mapatay ng mga yon, ngunit parang naiinis naman ito sa padalos-dalos na desisyon ni Jungwon.
At dagdag pang sinabi ng ating bida na alam niyang tutulungan siya nito kapag siya ay nasa bingit na ng kamatayan, at tiwalang-tiwala naman ito na hindi siya pababayaan ng Blue Spirit. Kaya't mas lalo itong nagalit, at para bang siya ay ginagamit lang nito para sa kanyang kapakanan. At patuloy din naman niya itong pinagmumura, at napapatawa na lang si Jungwon sa ginagawa nito. At sa kalagayan ng lugar na ito ngayon ay mayroong napapansin naman ang ating bida, at sinabi niya na ang sitwasyon ngayon ay hindi naman ganun kasama kaysa sa kanyang inaasahan dito. At makikita naman na ang mga espiritu sa paligid ay hindi na nagtatangkang lumapit kay Jungwon, dahil alam nilang nandito sa tabi niya ang Blue Spirit, at napapaisip na lang si Jungwon kung dahil ba mas malakas ito sa kanila. Ngunit bigla din naman siyang sinagot nito, na binalaan siya ng Blue Spirit na huwag bumaba at hindi dahil sa mga mahihinang espiritu na nakalaban niya kanina na magdadahilan ng kadelikaduhan ng kanyang buhay. At nagtataka na lang si Jungwon kung ano pa ang mas matindi sa mga masasamang espiritu kanina. At habang sinasabi niya ito ay inutusan naman siya ng Blue Spirit na tumingin sa kanyang paligid, kaya't sinunod naman agad siya ng ating bida. At sa kahit saang parte ng lugar na ito, ay makikita ang kakaibang mga masasamang espiritu na nakatitig lamang sa kanya. At lahat sila ay para bang handang-handang umatake sa kanila nang walang pag-aalinlangan, masaniban lang ang kanyang katawan. At ang mga ito ay determinado, kahit marami na ang pinatumba ng Blue Spirit. At silang lahat, iba't ibang hugis man ang mga katawan, ay iisa lang ang kanilang gusto kundi ang atakihin ang ating bida. At habang nasa gitna ang dalawa, ay sinasabi naman ng Blue Spirit, na ang mapaghiganting mga masasamang espiritong ito ay nag-aaway-away, kinakain pa nga ang kanilang mga sarili, at ang mga ito ay walang takot, at dagdag pang sinabi ng Blue Spirit na mahihirapan din siyang protektahan si Jungwon sa ganitong klaseng kadaming mga espiritu. Lalong-lalo na ang isa, na napansin ng Blue Spirit at ito ay ang pinakamalakas sa lahat. Ang tinutukoy naman niya ay ang nilalang na naglalagi sa gitna ng maitim na ipo-ipo, at kung mapagdesisyonan niyang pumasok dito ay sigurado namang hindi na siya makakabalik pa. Kaya't hinikayat niya si Jungwon na sumuko na lang sa kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit hindi pa nga ito natatapos magsalita, ay bigla din naman siyang sinagot ni Jungwon at sinabi niyang sa tingin nito ay magiging okay lang siya sa lugar na ito. Kaya't nabibigla din naman ang Blue Spirit sa mga padalos-dalos na desisyon ni Jungwon, ngunit sa ngayon ang ating bida ay naghahanda na at unti-unti nitong tinatanggal ang kanyang damit. At nang lubusan na nga niyang matanggal ang lahat ng kanyang damit pang itaas, ay bigla namang nag-blush ang Blue Spirit at sinabi niyang ano ang ginagawa ni Jungwon, at sagot naman ng ating bida na mayroon siyang gustong gawin sa mga bagay na nakatusok sa kanyang likuran. Kaya't nagtataka naman ito kung ano ang tinutukoy ni Jungwon, at habang kinakapa ito ng ating bida, ay sinabi niyang nahanap na niya ito. At ang mga bagay palang iyon ay tinatawag na Forbidden Path Lock, at para mahugot ang mga ito ay ginamitan niya ng Ritual of Attachment. Kaya't nabibigla naman ang Blue Spirit sa kanyang nasaksihan sa ginawa ni Jungwon, at lubusan na nga nitong kinuha ang malaking karayom sa kanyang likuran. At napapasabi din naman ang Blue Spirit na kung totoo ba ang kanyang nakikita, at tinanggal nito ang Forbidden Path Lock sa kanyang gulugod nang hindi man lang nasasaktan, at sagot pa ni Jungwon na mas maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. At napapaisip din naman ang Blue Spirit habang tinitignan niya ang ating bida, na napakadelikado ng ginawa nito, at hindi lang yon, napakasakit pang biglaan itong kunin ng walang tulong ng mga eksperto. At napapahanga din naman siya sa kakaibang paggamit nito ng Ritual of Attachment, at wala na lang siyang masabi sa mga potensyal pang magagawa ni Jungwon. Hindi pa siya nakontento, at tinanggal pa nito ang lahat ng mga Forbidden Path Lock sa kanyang likuran, at ginawa lang niya ito ng napakadali lang. Kaya't habang tinitignan ng Blue Spirit si Jungwon, ay hindi niya maipaliwanag kung ano ba talaga ang ating bida. At sa ngayon makikita naman na lumabas na nga ang napakaraming dark energy na nahigop ni Jungwon, at ito ay pinipigilan lamang ng mga karayom na tinanggal niya. At napapaisip naman din ang Blue Spirit,
at hindi niya matansya kung gaano ba karami ang naabsorb nitong dark energy habang siya ay nakasil sa pamamagitan ng mga karayom na iyon, subalit mas marami pa din ang nakikita niya ngayon kaysa sa kanyang inaasahan, at kung mapapasa kanya na nga ng tuluyan ang mga dark energy na ito ay siguradong magle-level up ito patungong early supreme peak. At sinasabi din ng Blue Spirit, na dahil napakakapal ng dark energy na nakapalibot sa kanya, ay nagdudulot ito ng takot sa ibang mga espiritu at sila ay natatakot na lapitan si Jungwon, kaya sigurado na nga siya na makakaya ng ating bida na talunin kung ano ang nasa baba. At nang matapos na si Jungwon sa lahat ng kanyang preparasyon ay mas nagiging kumpiyansa na siya sa kanyang sarili, kaya't napatanong na lang ang Blue Spirit, kung hinihintay niya lang ba ang pagkakataon na ito para tanggalin ang kanyang mga seal sa likuran. At sinabi din naman agad ni Jungwon, na mararamdaman ng ibang mga expert martial artist ang kanyang energy kung ginawa niya ito sa taas. Kaya't naghintay siya sa pagkakataong ito at hindi nila malalaman na mayroon siyang tinataglay na ganitong karaming dark energy. Kaya't napapasabi na lang ang Blue Spirit na mayroon pala siyang plano sa pagtalo niya pababa sa lugar na ito. At napakadelikado naman ng kanyang ginawa, kaya't dapat niyang unahin ang kanyang kaligtasan sa lugar na ito at maging alerto sa mga espiritu dito. Ngunit sabi naman ni Jungwon na mas matatagalan lang siya kapag pinansin pa niya ang mga asungot sa paligid. At dagdag pa niyang sinabi, na mayroon ngang isang kasabihan na mas importante ang ulo ng isda kaysa sa ibang parte ng katawan nito. Kaya't uunahin niya diretso ang ulo para makuha ang mas malaking reward. Ngunit tinawag naman siyang baliw ng Blue Spirit at itinuro pa nga ang maitim na ipo-ipo at sinabi pa niya na mukha bang isda yan sa paningin mo. At humingi din naman agad ng tulong si Jungwon sa Blue Spirit sa kanyang gustong gawin. Kaya't napapaisip na lang ito na hindi masama ang iniisip ni Jungwon, dahil kung magiging matagumpay siyang kunin ang kanyang gusto ay parang mag-skip siya ng 10 taon ng training. Kaya't wala din namang nagawa ang Blue Spirit at sinabi niyang tutulungan na niya si Jungwon at kukunin niya ang atensyon ng mga masasamang espiritu para mayroon itong madaanan papunta sa loob ng napakaitim na ipo-ipo, at nagpasalamat din naman agad si Jungwon at hindi siya natiis nito. At pinag-iingat naman siya ng Blue Spirit at dagdag pa niyang sinabi na gawin nito ang lahat ng kanyang makakaya. At ibubuhos din niya ang lahat ng kanyang maitutulong sa ating bida. At sa ngayon tuloy-tuloy na ang kanyang pagsuporta dito. Kaya't sinimulan na ng Blue Spirit na gamitin ang kanyang teknik na nagdahilan ng pagdurugo ng kanyang mata, at ang teknik na ito ay tinatawag niyang blood barrier. At unti-unti din namang pumatak ang dugo niya sa lupa, at ito ay nag-react sa iba pang mga dugo sa paligid. Kaya't bigla itong dumami, at nagsimula na ngang magkaroon ng hugis. At sa ngayon ay makikitang nakapalibot na sa dalawa, at naging isa na ngang ganap na barrier para pumotekta sa kanila, laban sa mga masasamang espiritu sa paligid. At dinagdagan pa ng Blue Spirit ang kanyang teknik, sa pamamagitan ng paggamit ng demonic will domain, na nagdahilan ng pagkabutas ng lagusan. At yun ang naging dahilan para magsilabasan ang mga kadena, na nanggaling sa loob mismo. Kaya't dali-dali din namang inutusan ng Blue Spirit si Jungwon na sundan niya ang mga kadenang iyon. Kaya't walang ano-ano ay binilisan ni Jungwon ang kanyang takbo, habang papabalik din naman ang kadena sa pinanggalingan nito. At mas lalo pa nga niyang binilisan para mahabol ang mga ito. Hanggang sa marating na niya ang lagusan, patungo sa mas marami pang mga dark energy na nagiging sanhi sa kakaibang lugar na ito. Ngunit habang papasok na ang ating bida, ay sinalubong din naman siya ng isang masamang espiritu na nagtatangka pa nga na kumagat sa kanya. At nang nasa loob na nga si Jungwon, ay naalarma na din ang iba pang mga masasamang espiritu. Kaya't hindi na lang niya pinapansin ang mga nangyayari sa paligid, at naririnig niyang ang mga ito ay humihingi ng tulong. At sa katapusan ng lagusan na ito, ay patuloy na binabaybay ni Jungwon, hanggang sa makakita na siya ng liwanag, patungo sa source ng lahat ng mga dark energy sa paligid. At siya na nga ay lumapag, at dito ay naramdaman niya ang kakaibang aura sa paligid. Kaya't napapatanong ito sa kanyang sarili, kung ito na ba ang pinakagitna sa lugar na ito. Ngunit nang tumalikod si Jungwon bigla siyang mayroong napansin na kakaiba,
At nang mapatingin siya sa taas, ay nakita nito ang isang nilalang na patuloy na kumakain ng mga espiritu at dark energy sa paligid. Wala itong humpay sa pagkain, at hinuhuli lang niya ang mga espiritu na nakakalat sa paligid at ginagawa lang niyang snack. Kaya't sa seryosong tingin ng ating bida, ay napapaiisip ito na nahanap na niya ang dahilan ng lahat. At sa napakaraming mga bangkay na nakatambak sa paligid, ito ay nagmimistulang walang katapusang pagkain ng nilalang na ito, at sila ay hinihila niya gamit ang kanyang kadena.